Samantala, pinangangambahang lumobo pa ang kaso ng dengue sa bansa ng dahil sa El Nino. Bunsod kasi sa tagtuyot ay marami ang inaasahang mag-iimbak ng tubig na posible namang pamugaran ng mga lamok. Balitang hatid ni Julius Segovia. Hindi na lang isa o dalawa, higit pa raw dyan ang naghahati sa mga kamang para sa dengue patients sa Carino Memorial Medical Center. Sa kanila, mga 4, 5 in a bed tayo ngayon. So nagsishare sila talaga. Kaya naman po. Sa San Lazaro Hospital naman, hindi na bababa sa 60 dengue patients ang ina-admit kada araw. Noong isang linggo nga, ilang pasyente ang nasa folding bed na lang. We do not need to set up a dengue express lane kasi sanay po kami throughout the year. So palagi po kaming ready for cases like dengue. So code white po kami ngayon. Mahigit doble ang itinaas ng dengue patients sa ospital noong Setyembre. Hindi lang kasi mula Metro Manila ang mga pasyente kundi mga kalapit probinsya. Tulad sa Cavite, na isinailalim sa state of calamity dahil sa dengue. Inuna namin po yung mas medyo malapit po sa amin. Ganun din po. Puno din sila. Kaya ang gawa namin, dito na lang po kami, dito na lang po talaga pumunta kasi nangihina na po siya. Karamihan sa mahigit 200 pasyente ng San Lazaro ay mga bata. Siyempre yung bata, naglalaro. Kaya hindi ko matrace kung saan niya nakuha yung dengue na yun. Hindi lang tuwing tag-ulan binabantayan ang dengue. Ayon mismo sa DOH, may banta pa rin ng dengue kahit na may matinding tagtuyot. Baka nga raw mas madagdagan pa ang kaso nito dahil sa El Nino. Dahil nga sa kakulangan ng tubig, ang magiging course of action mo ng tao is what? Mag-iimbak naman ng tubig. Isarap pong mabuti yon dahil nagiging pagkakataon siya o lugar na pwedeng pangiklugan ng mga lamok. Samantala, tinutuntun pa rin ng DOH ang 4 na taong nakasalamuhan ng nasawing Saudi national na nakita ng sintomas ng MERS-CoV bago pumanaw. Ang driver ng biktima nahanap na pero wala raw sintomas ng nakamamatay na sakit. Gayunman, kinuhanan pa rin siya ng sample para maisailalim sa lab test. Hindi pa rin cleared ang staff ng hotel kung saan tumuloy ang pasyente. Julius Segovia, GMA News.